Ako pinananawagan sa inyo. Sana po magsisi na po kayo sa inyong mga kasalanan. Unang-una po iligtas niyo po ang sarili ninyo, ang kaluluwa ninyo. Lumapit na po kayo sa Diyos. Huwag niyo pong hintayin ang galit ng Diyos. Huwag niyo pong hintayin dahil nag-warning na po siya. Hindi wala kayong kalaman. Nagwawarning na siya sa mga tao pero kayo binabaliwala niyo. Ayun po. Ako po may isa pa pong mensahe sa inyo na babala. Unang-una po, siguro po 2024, may nagpakita po sa akin ng isang lalaki na kaputi. Opo, isang lalaki na kulay puti. Ngayon po, pinalapit niya po ako habang po ako nasa isang bukid. Tinawag niya po ako. Ngayon po, ang sabi po sa akin, halika, lumapit ka. May papakita ko sa iyo. Sabi ko, ano po yun? Nakikita mo ba yung bundok na yan? Sabi ko, opo. Yung bundok na yan ay papantayan sa dagat. Grabe po. Sabi ko, bakit po? Dahil nasa huling panahon na kayo. Kaya magsihanda na kayo. Kaya po ako doon pala po talagang grabe. Iyak po ako doon. Sabi ko, grabe naman po. Totoo po ba? Ay, oo. Nasa huling panahon kayo kaya magsisi at mag-inumbalik sa Diyos. Ang tanging daan po natin ay si Jesus. Siya po lagi ang nakikita ko. Nakaputi po siya lagi ng damit na suot. Kaya sana po ako pinananawagan sa inyo na magsibalik na po kayo. Dahil totoo talaga. Dahil totoo talaga ang totoo po ang nakasulat sa Biblia. Ako nga po mismo, lalaking tao, umiiyak. Dahil pagising ko po nun, nagdasal po ako. Napatawarin ako. Patawarin lalo yung mga kapatid ko, nanay ko, mga pamilya ko. Patawarin nilang lahat. Pati tayo mga tao makasalanan. Hindi tayo parusahan ng Diyos. Hindi tayo huhukumin ng Diyos. Kung tayo ay hindi makasalanan ng tao. Ibig sabihin po niyan, tayo po nandito sa lupa natin, puro makasalanan na. Kaya nagbabala na po ang Diyos. Doon pa lang po sa banggit sa akin nun. Nakikita mo yung bundok na yan. Yan nagpapantay sa dagat. Galaw ko po yun. Doon pa lang po sa pagising ko yun. Talagang iyak po ako. Hindi po kasi nangalingan. Hindi po gawa-gawa. Kasi nga wala nga akong alam sa Biblia eh. Wala po. At ang gawain ko naman po talaga sa amin ay halos walaan po. Tabasan niyugan sa mga sa bukid. Sa bukid lang po kasi nakatira. Ngayon po, talaga po hindi ko po sinabi ko po sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Sabi ko, nanay, kuya, ganyan. Yung nagpakita sa akin na nakakulay puti. Pero ayaw nilang maniwala sa akin. Ayun, sis, huwag mong pansinin yan, panaginip lang yan. Nagbababala na siya na yung ating bundok daw ipapantay na sa dagat. Grabe naman po yan. Kung hindi po yan totoo, nangyayari na nga po, di ba? Halos lahat po iniyayanig na ang buong mundo. Ginagalaw-galaw na po yan lupa. Halos lahat po nagbibiyak-biyak ng lupa. Grabe. Ito na po yung sinasabi niya na pagbubuhuin niya ang bundok at ipapantay sa dagat. Kaya mga batid, pinananawagan sa inyo na magsisi na po kayo. Dahil po totoo ang babala ng Diyos. Ginamit niya po ako, hindi po para magpasikat. Ginamit po niya ako para po tayo ibalaan. Hindi po, ang tagal ko po hindi nagpakita. Ilang taon. Pero hindi ko ginamit ito para ako sumikat. Noon pa, kung gusto ko talaga sumikat noon pa. Ayoko po sumikat. Pinipilit ko pong kumanta para ako yung sumikat. Pero binabalikan ako nitong mga pangitain. Nakalas po, nagkakasakit po ako. Kasi ang gusto ko talaga pagkanta.
Pero wala. Dito ko binabalik ng Panginoon sa pagpapangitain. Ang ginawa ko po para sa amin, para hindi matatakot ang mga magulang ko sa akin. Kasi nakakatotoo nga lahat ang mga pangitain ko sa mga umalis po ako sa amin, nagtrabaho po ako. Yun po ginawa ko para hindi po sila matakot. Kaya sabi ko sa nanay ko, hindi po ako titigil. Hindi po niyo mapipigilan na hindi magpakita sa mga tao. Unang-una, kailangan ko magbabala sa tao na nalalapit na ang katapusan ng mundo. Napakadelikado na po ng mundo natin. Yung iba lang, sobrang saya. Yung iba lang, tontuwa. Dahil akala nila, magtatagal pa ang mundo. Hindi na po. Hindi na po yung magtatagal. Grabe po. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, hindi na po magtatagal ang mundo. Dahil na yan po, ang dami na po sinyalis. Nagkakatotoo na po mga panaginip. Nagkakatotoo na po lahat ng mga pangitain. Naya na po, totoo na po. Kaya yung mga nagsasabi dyan, nasa kasinungalingan ng Bible, hindi po. Hindi po kasinungalingan ng Bible. Totoo po ang Bible. Buhat po na ako nanaginip ng ganyan. Nakikinig na po ako, audio Bible araw-araw. Halos po, inaalam ko talaga kung anong nakasulat dito. Kaya po sa lahat yan, ako pinananawagan sa inyo. Sana po magsisi na po kayo sa inyong mga kasalanan. Unang-una po na iligtas niyo po ang sarili ninyo, ang kaluluwa ninyo. Lumapit na po kayo sa Diyos. Huwag niyo pong hintayin ang galit ng Diyos. Huwag niyo pong hintayin dahil nag-warning na po siya. Hindi wala kayong kalaman. Nagwa-warning na sa mga tao, pero kayo binabaliwala niyo. Ng pamilya ko, hindi ko lang kung paano ko sila mapapaniwala. Pero okay lang, alam ko darating ang araw. Darating ang panahon, maniniwala na sila sa Diyos. At sana po, wag po kayong bibitaw sa lahat po na naniniwala dyan. Wag kayong bibitaw. At sa mga hindi po naniniwala dyan, ako magpasabog na po kayo sa Diyos. Napaka-importante po na may Diyos tayo. Napaka-importante po niyan. Yan po ang totoo. Si Jesus lang po ang ating daan para patungo tayo sa mga kaligtasan. Yung mga nagsasabi na hindi si Jesus ang daan, hindi si Jesus Panginoon. Unang-una, hindi siya ang daan. Bakit niya sasabihin yan? Hindi, diba? Bawal niya sa kasulatan eh. Si Jesus po talaga ang Diyos. Wala pong iba. Nagkatawang tao lang po talaga siya. Para po tayo iligtas at tubusin sa ating mga kasalanan. Yan po ang totoo. Yung mga nagsasabi po niya na hindi totoo si Jesus. Totoo po si Jesus. Ako mismo nakakita. Mag-isa panaginip. Grabe po. Papakalating pa po ng Diyos ang mga panaginip niya sa mga tao. Hindi lang po ako makakakita niyan. Lahat po tayo na pinili ng Diyos. Ayun lang po at maraming salamat. Nawa po kayo maligtas lahat. Ilang po at maraming salamat.